taon nang walang anak, may gana ka pang humingi ng hati sa ari-arian. Kapag iniwan mo ako, habang buhay ka na lang mamumulot ng basura. Sino ang papakasalan sa isang baog na pinagsawaan na? Ikaw, mekaniko. Gusto mo bang magkaasawa? Hahaha. Jiang Li, nababaliw ka na ba? Maghahanap ka ng pipi na hindi man lang makapagsalita. Gusto. Nakita mo? Kahit wala ka, may gusto pa rin sa akin. Matandang babae. Ang anak mo ay nakapulot ng isang pinagsawaan na. Hindi mo babalak magbigay ng paliwanag. Tingnan mo ang kahirapan mo. Biglang sumabog ang isip ni Huyan. Ang nakakasilaw na dugo noong bata pa siya, ang duguan na itak ng kanyang tiyuhin, at ang naghihirap na mukha ng kanyang asawa ngayon ay nagsama-sama sa kanyang isipan. Dahuo, huwag kang tulala. Wala na ang tatay mo. Ikaw na ang magiging haligi ng pamilya. Dalian mo, dalhin sa ospital. Anak, mahirap lang tayo. Si Dahuo ay hindi rin makapagsalita ng maayos. Pero ang 100,000 na ito ay ang kanyang pambayad sa buhay. Ang meron ang asawa ng iba, dapat meron din ang asawa ni Dahuo. Ang mga nanonood ay natulala. Sa panahong ito, sa probinsya, ang pagpapakasal sa isang dalaga, ganyan lang din ang presyo. Saan naman kukuha ng ganoong kalaking pera ang isang mekaniko? Naggapanggap lang na mayaman. Pera siguro yan sa pagbebenta ng bahay. Shensuki, nang maghiwalay tayo, sana naman ay maging malinis na ang bibig mo. Ang asawa ko ngayon ay miyembro na ng pamilya Huo. Magkita na lang tayo sa huli. Uwi na ba tayo? Sakay. Sakay na. Naawa ako sa'yo. Kung tumutulo ang bubong, ibig sabihin papasok ang swerte. Paano tayo matutulog ngayong gabi? Ako sa sahig. Matigas ang sahig. Kailangan mo pang mag-ayos ng sasakyan bukas. Sa kama. Ayaw mo sa akin? Kung gayon umakyat ka na, hindi naman kita kakainin. Humiga si Jiang Li. Habang nakikinig sa tunog ng ulan sa labas, bigla, isang malamig na hangin ang pumasok mula sa siwang ng bintana. Sa dilim, naramdaman niyang gumalaw si Daho. Dahan-dahan niyang kinuha ang sirang pamaypay sa tabi ng unan at napakabagal na pinaypayan. Baka magising ang isang magandang panaginip. Nakapikit si Jiang Li. Huwian, bukas pupunta tayo sa tabing National Highway. Titingnan yung sirang bakuran. Magtatayo tayong tindahan. Hindi tayo mag-ayos ng maliliit na sasakyan. Mga truck lang ang ayusin natin. Huminto ang kamay ni Huyan na nagpapaypay ng isang segundo. Sahig. Jiang Li, kahit aso hindi titira dito. Talaga bang kaya mong manatili? Shenxiuki, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Jiang hindi makapag-aanak. Kaya't malaking bagay na makahanap siya ng matutuluyan. Shenxiuki, nandito ka ba para maglinis ng tae? Ang bahong bibig mo. Titingnan ko lang kung patay na ba yung pipi mong asawa. Sasabihin ko na rin sa'yo, buntis si Jiajia sa anak ng pamilya Shen. Buntis? Congrats! Sana naman may utak ang ipanganak niya. Jiang, wala kang swerte. Huwag mong isumpa ang anak ko. May lakas ka ba? Kung ganun, lumipat tayo sa mas malaking lugar. Para takutin sila. Ikaw na amoy langis na mekaniko. Anong gusto mong gawin? Baliw. Dalawang baliw. Ito lang? Mahal? Hindi mahal. Ang mga malalaking truck ay bumibiyahe ng malayo. Ang pinakakailangan ay mainit na pagkain at mapagkakatiwala ang mekaniko. Si Jiang Li ang sumulat ng karatula. Unang araw. Hangin lang ang mairinig. Daan-daang trailer ang humaharurot. Walang huminto. Anak, hindi ba masyadong liblib ang lugar na ito?
Ang matapang na amoy ng nilutong karni ay tinangay ng hangin mula sa hilagang kaluran at kumala sa buong highway. Madam, anong amoy yan? Ang bango. 20 piso, unlimited rice. Ang bango. Ang sarap ng karn. Boss, medyo gumagalaw ang kaliwang gulong sa harap. Pwede bang tingnan? Sige. Malas ang ball joint. Kapag naayos, libre na. Talaga, libre. Ang pagkain, bayaran mo lang. Ang bait ng boss. Ibibigay ko na ang lokasyon sa mga kasama ko sa team. Buong 600. Bawas ang gastos, netong 300. Jiang Li. Sa dami ng grasa dito, habang buhay ka na lang dito, kumakain kasama ng mga baboy. Nakita mo ba? Bagong modelo, 300,000. EMEA, ang tindahan mo, 1 taon kang magbebenta ng karne. Sapat na ba to para makabili ng gulong? Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa nakakita ng magandang gulong. Gulong na ni-refurbish para lokohin ka. Emerson, ang bagong kotse na 300,000 ay may gulong na ni-refurbish na 300. Niloko ka bang second-hand car dealer? O nagpapanggap ka lang na mayaman? Kalokohan. Anong alam mo, Bingi? Ito ang orihinal na high-end na gulong. Sinira mo ang gulong ko, magbayad ka ng 5,000. Anong gusto mong gawin? Tatawag ako ng pulis. May tagas din ang lower control arm. Kung tumakbo pa yan, mababali ang aksle. Siya ang sumira. Magbayad ka. Emerson, ang pandaraya sa second-hand car transaction. Kung lampas 50,000 ang halaga, pwede ng kasuhan. Kung tatawag ka ng pulis ngayon, ang huhulihin ba ng pulis ay ang sumira ng gulong o ang nagbenta sa iyo ng kotseng may aksidente? Huwag kang humarang sa negosyo ko dito. Habang tumatakbo pa ang kotse, bilisan mong ibalik sa car dealer para makuha ang pera mo. Kung hindi bukas, lahat ng kaibigan mong walang kwenta sa bayan ay malaman na nagmamaneho kang pinagtagpi-tagping basura. $300, 500, ngayon lampas 1,000 na. Salamat sa pag-ayos ng kotse ngayon. Ito ang sa iyo. Hindi. Huwag. Sa iyo na lahat. Huwian, Naistorbo ba kita? masyadong mainit sa sahig. Dito ka na matulog sa kama. Madumi. Subukan mong hindi sumunod sa akin. Hindi makinis ang kanyang kalamnan, kundi puro pilat at lubak-lubak. Mga matitigas na bukol na nagkrus-krus. Iyon ay ilang napakalalim, napakakatakot na lumang pilat ng kusilyo, direktang tumagos sa buong gulugod. Ano ito? Dahu, huwag kang matakot. Anak, utang yan ang tiyuhin niya. Ang tiyuhin niya? Maagang namatay ang tatay ni Dahuo. Nagbayad ng kaunting pera ang pabrika. Dumating ang tiyuhin niya kasama ang mga tao. Sinabing ang pera ng namatay ay dapat mapunta sa pinakamatanda sa pamilya. Nagnakaw ang pera at nanaksak pa. 6 na taong gulang pa lang si Dahuo. Mahigpit niyang yakap ang urn ng tatay niya, hindi bumibitaw. Ang hayop na yon, hinampas ng palakol. Ay, matibay ang bata. Hindi namatay. Pero mula noon, nagkasakit ang lalamunan niya. Hindi na siya mahilig magsalita. Nanginginig ng husto si Huyan sa dilim. Huwian, mula ngayon poprotektahan kita. Sino mang magtangkang saktan ka ulit? Ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Boss, maganda ang negosyo ah. Kumain ng fast food 20. Ang pag-ayos ng kotse ay depende sa trabaho. Walang gulo. Hehehe, ang ganda ng may-ari. Kami ang namamahala sa bahaging ito ng highway. 2,000 na bayad sa pamamahala kada buwan. Kung kulang ng 1 sentimo, babasagin ko ang kalderong ito para sa iyo.
Umalis ka. Ay, pili pala. Huwag kang mananakit. Anong nangyari? Pulis? Nangikil sila at unang naglabas ng kutsilyo. Ang asawa ko ay nagtatanggol sa sarili. Pinuri ng pulis si Huyan sa kanyang galing. Sinabihan siyang tumawag na lang kung may problema. Pinuri rin ng lahat si Huyan. Anak, narinig mo ba? May malaking problema si Shen Tsuki ng pamilya Shen. Gumuho ang bahay. Halos. Ang school district house na binili niya sa bayan. Tumakas ang developer kasama ang pera. Ngayon, puro abandonadong gusali na ang lugar na yon. Inilaan ni Shen Tsuki ang lahat ng kanyang yaman doon. Ngayon, pati ang utang sa bangko ay hindi na niya mabayaran. Naalala ko ang mukha ni Shen Tsuki noong araw na iyon nang ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong kotse. Ang kasawiang dulot ng langit ay maaring iwasan, ngunit ang kasawiang dulot ng sarili ay hindi. Pagkatapos kumain, dadalhin kita sa bayan. Saan? Bibilhan kita ng ilang damit pang taglamig. Ang ipon natin, lampas 20,000 na. Minsan lang tayo magpakasaya. Subukan mo. Hindi ba si Etchang yan? Bibili rin ng damit si Etchang? Ang mamahalang brand dito sa mall. Sapat ba yung maruming perang kinita mo sa pag-ayos ng sasakyan? Kagabi lang binili sa akin ni Tsuki 2. Ito ang tinatawag na klase. Naalala ni Tiakin ang nakita niya kahapon sa labas ng Black Clinic. Ngumisi si Jiangli. Nga, mataas nga ang klase. Pero hindi ko lang alam kung makakapasa sa pagsusuri ang laman ng tiyan na yan. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Jiangli, huwag kang magkunwari na inggit ka lang. Gaano man kayaman ang anak ko, mas magaling pa rin siya kaysa sa pipi mong namumulot ng basura. Bago pa matapos ang kanyang sinabi, lumabas si Huyan mula sa fitting room. Ang dark green na jacket, suot ni Huyan, malapad ang balikat, mahaba ang binti. Matikas na parang isang special forces soldier. Ang presensya niya ay nakakapanindig balahibo. Ito na ang ika-4 na beses na na-overdue siya ngayong buwan. Sagutin mo, bakit hindi mo sinasagot? Ang likod ni Shen Tsuki. Para silang dalawang asong ligaw. Pagdating ng rurok ng anihan, dumami ng double ang mga sasakyang pang-agrikultura sa highway. Talagang nakilala ang galing ni Huyan. Kahit ang mga sasakyan mula sa Agricultural Machinery Station sa bayan, pumipila rito para magpaayos. Mula umaga hanggang gabi, abala silang dalawa. Puro langis ang mga kamay ni Huyan. May mga lamat na hindi na matanggal. Isang gabi. Nakaupo si Jiangli sa kama, nakakrus ang mga binti. Isinara ang huling buwan ng libro ng account. Huyan, alam mo ba kung magkano na ang pera natin ngayon? Kasama ang 100,000 na ibinigay ni nanay, ang ipon natin ngayon ay lumampas na sa 150,000. Isinuksok ni Jiangli ang passbook sa dibdib ni Huyan. Sa susunod na tagsibol, gigibain na natin itong sirang bakuran. Magtatayo tayong 2 palapag na may rolling shutter door, isang malaking repair shop. Lahat. Susundin ang asawa ko. Habang nalulunod sa saya ang dalawa, biglang may narinig na, nakakainis na katok sa get ng bakuran. Daho. Daho, buksan mo ang pinto. Ako ito, ang tiyuhin mo. Binibisita ko kayong mag-ina. Sityo Pandegi, may mapanlinlang na tingin, palingalinga sa paligid. Ayos. Ang ganda na ng ayos ng bakuran na ito ah. Ang tingin niya ay sakim na nanatili sa malaking kalderong bakal na umuusok pa rin sa amoy ng karn. Papatayin. Papatayin kita. Huyan, ibaba mo ang papa. Kung makukulong ka dahil sa basurang yan, paano na kaming nanay mo? Sumasagot ka na sa akin. Ako ang tiyuhin mo. Nang mamatay ang tatay mo noon, kung hindi ako ang tumulong sa pag-aasikaso, wala siyang libingan. Walang katarungan. Binubugbog ng pamangkin ang manda. Hindi niyo ako alagaan. Bukas na bukas, isusumbong ko kayo sa munisipyo. Hindi lang hindi umalis si Pandegi. Talagang nanatili siya sa silang kubo sa bakuran. Sa umaga, nagkukumpuni ng sasakyan si Huyan. Habang si Pandegi ay nagpapagalagala sa tabi, nagmamayabang sa mga driver na ang tindahan ay pag-aari ng pamilya Pan. Sa tanghali ng 2 araw, naghihiwa ng gulay si Jiangli sa likod bahay. Boss, sukli po. Sigaw ng driver na nagbabayad sa harap. Kakaalis pa lang sana ni Jiangli, nang makita niya si Pandegi na mabilis na lumusot sa likod ng counter. Huwag mong masyadong pahabain ang kamay mo. Malamig na tiningnan ni Jiangli si Pandegi. Habang hinihimas ni Pandegi ang namamagang daliri, galit na galit siya sa kahihiyan. Ako ang pinuno ng bahay na ito. Si Huyan ay isang piping tanga.
Ang pera na ito ay dapat sa akin. Ikaw na baog at pinagsawaan na, malapit ka ng palayasin dito. Kung sa tingin mo, Pandegi, na dapat sa iyo ang pera. Sige, tingnan natin kung sino ang mananalo. Kinagabihan, sa dahilan na bibili ng gulay, pumunta si Jiangli sa bayan. Pagbalik ni Jiangli, may dala siyang isang maliit, itim na kahon na kasya sa palad. Isang high-definition night vision security camera. Bago magsara kinagabihan, sinadya ni Jiangli na ilagay ang ilan sa pinakamahal na malalaking baterya ng truck sa isang kapansin-pansing lugar sa bakuran. Bagong dating lang ang mga iyon kinagabihan. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 500 hanggang 600. Iwanan sa labas, para manakaw. Ayos lang. Ang mga orihinal na baterya na ito ay napakamahal. Bukas na umaga, kukunin ng Master Wang team. Ang taas ng bakod, sino ang makakapanakaw? Sa kubo, gumulong si Pandegi. Ang kanyang mga tenga ay nakatayo na parang antena. 2:00 na madaling araw, umiihip ang hangin, tinakpan ng ulap ang buwan. Ang buong bakuran ay madilim na madilim. Si Jiangli ay nakahiga sa kama, gising. Si Huyan din ay nakadilat ang mga mata. Hawak niya ang flashlight. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo. Isang nakakurbadang anino ang palihim na lumabas. Hindi naglakas loob si Pandegi na buksan ang ilaw. Gamit ang kanyang alaala, kinapa niya ang daan patungo sa tambak ng baterya. Pinilit ni Pandegi na buhatin ang isang mabigat na baterya. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay lumabas sa tuwa. Ang mga bagay na ito, kapag ibinenta sa junk shop sa bayan, ay makakakuha ng hindi bababa sa 2,000 pesos. Makikipaglaban ka sa akin, babae. Akala ni Pandegi ay perpekto ang kanyang plano. Sa ilalim ng bubong, sa maliit na itim na kahon, isang bilog ng infrared sensor lights ay tahimik ng umilaw. Ang sakim na mukha ni Pandegi, ang kanyang pagnanakaw, maging ang laway na tumutulo sa gilid ng kanyang bibig ay malinaw na nakunan. Nakagat ng isda ang pain. Hindi pa nawawala ang manipis na hamog ng umaga. Nang businahan na ni Master Wang ang kanyang malaking truck, nabusina na ang truck ni Master Wang. Madam, nasaan ang 4 na orihinal na baterya na napagkasunduan kagabi? Nagmamadali akong umalis. Ay, bakit kalahati na lang ang baterya? 2 na lang ang natira. Lumabas si Huyan mula sa ilalim ng sasakyan. Hawak ang wrench. Agad na kumunot ang kanyang noo. Si Pandegi ay nakaupo sa sala at umiinom ng lugaw. Narinig ang ingay. Umikot ang mga mata ni Pandegi. Lumabas siya na may dalang mangkok, naglalakad ng mayabang. Anong sigaw-sigaw yan? Ang aga-aga, nananawagan ka ng kaluluwa. Sabi ko na nga ba, hindi ka marunong magtatakbo ng bahay, babae ka. Ang mamahaling bagay na yan, iniwan mo lang sa bakuran. Siguradong hindi mo nilok ng maayos ang pinto, kaya may nakapasok na magnanakaw. Daho, tingnan mo ang asawa mong malas. Ngayon, baterya ang nawala. Bukas, baka pati puhunan nyo na. Simula ngayon, ang pera asusi ng tindahan na ito ay dapat ibigay sa akin para ingatan. Si Master Wang ay mainitin ang ulo. Kumunot ang noo niya sa narinig. Daho, bakit ganyan ang ugali ng tiyuhin mo? Si Jiangli ay hindi nagalit, sa halip ay ngumisi. Iyo, ang galing mo namang magkunwari na biktima. Siguro sumakit ang likod mo kagabi sa pagbubuhat ng baterya, ano? Pilay ka kung maglakad. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Pandegi. Umatras siya ng kalahating hakbang, halatang kinakabahan. Ngunit dahil alam ni Pandegi na walang ebidensya si Jiangli, agad siyang nagwala. Ikaw na baog na puta. Nangangahas kang magsinungaling. Papatayin kita. Isang malaking kamay, mahimbing na hinawakan ang hawakan ng walis. Si Huyan, parang isang Diyos ng digmaan, nakaharang sa harap ni Jiangli. Bahagyang gumamit ng lakas si Huyan, at ang makapal na hawakan ng walis na gawa sa kahoy ay biglang nabali mula sa gitna. Dahil sa lakas na ito, si Pandegi ay natumba at nadapa, diretso sa putikan. May pinatay. Sinaktan ng pamangkin ang nakatatanda. Hindi na tumayo si Pandegi, at nagpagulong-gulong sa lupa. Ang kanyang sigaw ay umakit ng maraming dumadaang taga-baryo at mga driver. Napuno ang bakuran. Narinig nilang nilinlang daw ni Jiangli ang matanda para magnakaw. Sobrang sama naman yan. Nagbubulungan ang mga nakapaligid. Nang makita ni Pandegi na may kakampi siya, mas lumakas ang iyak niya. Kayo na ang humusga, mga kababayan. Nang yumaman sila, kinalimutan na nila ang kanilang mahirap na kamag-anak. At binibintangan pa nila ako, ang matanda. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jiangli. Tinapik niya ang likod ni Huyan, senyales na mag-relax si Huyan. Kinuha ni Jiangli ang kanyang cellphone sa harap ng lahat at pinindot ang play button. Kahit itim at puti ang video, pero sa infrared night vision, kitang-kita, pati ang bawat tupi sa mukha ay malinaw. Sa video, si Pandegi ay palihim na lumabas mula sa kubo. Palinga-linga, parang magnanakaw. Pagkatapos, hirap na hirap siyang binuhat ang 2 baterya, unti-unting gumapang at itinago sa tumpok ng tuyong damo sa labas ng bakod. Hindi lang ang kilos ang nakunan ng CCTV, kundi pati ang masasamang bulong ni Pandegi. Hindi na may kakaila ang ebidensya. Agad na nagkagulo ang mga tao. Sabi ko na nga ba, may masamang balak ang matandang pana yan. Kahit gamit ng sariling pamangkin, ninakaw pa. Walang hiya talaga. Wala ka na bang kahihiyan, mandaka? Agad na namula ang mukha ni Pandegi sa galit. Nang makita ni Pandegi ang sarili sa screen, nanginginig siya na parang dahon. Pagnanakaw ng mahigit 1,000 pesos, ang matinding takot at tahihiyan dahil sa pagkapahiya ay nagsama-sama. Tuluyan nang nawala ng kontrol si Pandegi. Namumula ang mga mata ni Pandegi. Bigla niyang dinampot ang malaking piraso ng pulang ladrilyo sa sulok at parang asong ulol na sumugod kay Jiangli. Papatayin kitang maliit na. Humagibis ang hangin, ang pulang ladrilyo ay papalapit sa tiyan ni Jiangli. Wala ng kalahating metro. Sa pagitan ng kidlat at oras na yon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang malaking itim na anino ang bumangga na parang bala ng kanyon. Si Huyan, sa kanyang purong lakas, gamit ang kanyang mga kamay, itinapon ang pulang ladrilyo. Ang kanyang kanang kamay,
parang bakal na sipit, hinawakan ang likod ng lig ni Pandegi. Kaba, isang kamay lang ang ginamit ni Huyan, at ang tiyuhin na mahigit 100 libra, ay binuhat niya na parang sisiw. Agad na namula ang mukha ng tiyuhin. Pilit niyang kinakalmot ang bakal na braso gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang lalamunan ay naglabas ng tunog ng pagkabigo. Ang mga mata ni Huyan ay namumula. Iyon ay ang uhaw sa dugo na tingin na tanging isang hayop na nagpoprotekta sa kanyang anak ang magkakaroon. Nakita ni police officer, Wang na may mangyayaring masama. Kaya mabilis siyang lumapit para pigilan ito. Mabilis ding pinatigil ni Jiangli si Huyan. Pagkatapos, dinala ni police officer Wang ang tiyuhin. Pumasok ang mga araw sa malalim na taglamig. Ang hangin sa highway ay parang kusilyo. Ngunit ang negosyo ng Dahu, auto repair ay umusbong. Ang kanilang ipon ay umabot na sa 200,000. Nabalitaan na ang bagong kasintahan niyang ahas, ay kinuha ang natitira niyang pera, at tumakas. Ang bahay sa school district ay tuluyang naiwan at hindi na nabayaran, at ipinagbili ng bangko sa subasta. Ang dating mayabang na si Emartian, ngayon ay naging kilalang may utang sa bayan. Jiangli. Nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Niloko ako ng babaeng yon. Wala na akong natira. Pwede mo ba akong pahiyamin ng 5,000 piso? Hindi na nga ako makakain. Naalala niya ang paninira noon na bawg siya at ang pagpilit sa kanya na umalis ng walang dala. Wala siyang naramdamang awa kundi pagkasuklam lang. Shinsuke, dati sinabi mo sa akin na kapag iniwan kita, mamumulot lang ako ng basura. Ngayon, mukhang hindi ako ang namumulot ng basura. Lee, mag-asawa naman tayo dati. Mayaman ka na ngayon, huwag mo naman akong pabayaan. Umalis ka. Sa lamig ng hangin na ilang degree Celsius sa ibaba ng zero, ang isang balde ng tubig na ito ay halos kumitil ng buhay. Ang isang balde ng tubig na ito ay halos kumitil ng buhay. Kung mamamatay ka, lumayo ka. Huwag mong dudumihan ang sahig ng bahay namin. Huyan, isara ang pinto at pakawalan ng aso. Puwersahang pinaalis. Tahimik na ang mundo. Nanginginig ang mga kamay. Ang pasilyo ay tahimik na parang patay. Si Huyan, pagod na pagod, sumandal sa dingding at dahan-dahang dumaostos. Ang 200 pound na ito, na humarap sa ilang armadong bandido, nang hindi man lang kumukurap, ay isang matibay na lalaki. Binata, hindi malubha ang sakit ng asawa mo. 2 buwan na siyang buntis. Pero napagod siya nitong nakaraang panahon. Medyo hindi stable ang pagbubuntis niya. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Bakit ka umiiyak, tanga? May anak na. Magiging tatay ako. 3 taon na. Si Shinsuke kung saan-saan nagkakalat ng chismis na hindi ako makapagkaanak. Inahiya niya ako. Ngayon, itong malakas na sampal, sa wakas ay tumama ng husto sa mukha ng pamilya Shen. Bukas, ipapakalat ko ang balitang ito. Gusto kong malamang lahat, sino ba talaga ang hindi makapagkaanak noon? Wala pang 3 araw, ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Jiangli ay kumalat na parang may pakpak. Sa buong bayan, narinig mo na ba? Ang asawa ni Dahuo, 2 buwan ng buntis. Ay naku, noon, si Shinsuke, kung saan-saan sinasabi na bawg siya. Ibig sabihin, siya pala ang walang kwenta. Nga, narinig ko, si Shinsuke, ang bagong asawa niya na tumakas. Hindi pala niya anak ang nasa tiyan nito. Ang malamig na hangin ay pumasok sa kanyang walang laman na dibdib. Naiwan na lang ang walang katapusang pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang mga ilaw sa bakuran ng o auto repair ay nagpapaliwanag sa highway na ito ng maliwanag. Laging masigla at puno ng buhay. Ikaw na bawg at walang kwentang tamad. May mukha ka pa ring bumali. Matagal nang ipinalaglag ng anak ko ang bastardo mong anak. Wala ka ng bahay, wala ka ng pera. Umaasa ka pa bang makakasama ka ng anak ko sa hira? Naalala niya kung paano inayos ni Jiangli ang kanilang tahanan ng maayos. Naalala niya, yon sana ang buhay na maaari niyang makamit. Ngayon, wala siyang bahay, pera o anak. Naging isang tunay na asong bali ang gulugod. Sa gitna ng taglamig, bumagsak ang napakakapal na niebe. Ngunit ang Dahu auto repair sa tabi ng highway ay nagbago ng hasto. Ang mahigit 200,000 na ipon ay lahat inilaan dito. Nagtayo sila ng isang maluwag at maliwanag na 2 palapag na bahay. Si Kyakin ay lumipas sa silid na pinakamaliwanag. Araw-araw, tuwang-tuwa siya. Malaki na ang tiyan ni Jiangli. Sa susunod na buwan na ang kanyang dudet. Ngunit habang lumalaki ang tiyan ni Jiangli, lalong nagiging kakaiba si Huyan. Sa araw, normal pa siya sa pag-ayos ng sasakyan. Ngunit pagdating ng gabi, ayaw na niyang matulog sa master bedroom. Isang gabi, bumaba ang temperatura sa 10 degrees. Sa dulo ng pasilyo, si Huyan, parang isang higanteng asong pinabayaan, nakakuyakoy sa malamig na sahig. May hawak siyang sigarilyong hindi sindi. Puno ng takot at namumula ang kanyang mga mata. Huyan, anong nangyayari sa'yo? Huwag kang lumapit. Mamatay ang tao sa matinding pagdurugo. Asawa ko. Huyan! Tubig. Umutok na ang panubigan ko. Sa labas, bumubuhos ang niebe. Ang niebe sa highway, lampas na sa sakong.
Imposibleng makahanap ng sasakyan. Ang sasakyang ito ay may pinakamakapal na anti-skid chain. Ang chassis ay matinding pinatibay. Asawa ko, huwag kang matakot, kasama mo ako. Lalong lumalakas ang pag-ulan ng niyebi. Halos maputol na ang wiper. Walang sasakyan sa highway. Dahan-dahan, madulas ang daan. Hindi pwedeng dahan-dahan. Hindi ko kayang mawala ka. Ang pickup na ito, na kinukutya ng maraming kasamahan, ngayon ay nagpakita ng kamanghamanghang kapit sa kalsada. Sa nagyelong matalim na kurbada, nagawa nitong gumawa ng perpektong drift. Ang biyaheng karaniwang 40 minuto, ginawa ni Huyan ng wala pang 20 minuto. Doktor, iligtas niyo siya. Naglabas siya ng pinakamalakas na sigaw sa buhay niya na umugong ang mga pintuang salamin. Hindi niya alam kung sino ang hihingi ng tulong na numpa lang siya sa sarili ng paulit-ulit. Basta ligtas siya, pwede na akong mamatay kapalit niya. Hindi niya alam kung gaano katagal isang malinaw at malakas na iyak ng sanggol na parang sinag ng araw sa umaga na pumutol sa katahimikan ng delivery room. Kamag-anak? Ligtas ang mag-ina. Isang malusog na baby boy. Tiningnan niya ang kanyang asawa at ang katabi niyang pinakamahalagang kayamanan na sobrang hinapa na sobrang ingat na halos hindi makahinga na nakapikit at lumalabas ang bula sa bibig na maliit na sanggol. Ang madilim na alaala ng kanyang pagkabata ay nawala ng tuluyan sa sandaling ito. Ang boses na naging tahimik sa loob ng 20 taon dahil sa takot ay nakalaya sa wakas. Asawa ko, mahal kita. Hoy, bakit ka umiiyak, malaking tanga? Marami pang magagandang araw ang darating. 2 taon ang lumipas, ang Dahu Auto Repair ay naging pinakamalaking repair center para sa mabibigat na sasakyan sa buong lungsod at ang fast food sa ikalawang palapag ay laging puno araw-araw.